umaga mga bata! Handa na ba kayong matuto ng iba't ibang mga aralin sa asignaturang Filipino? Mabuti naman kung ganon. Ngunit bago ang lahat, ay hayaan niyo munang ipakilala ko ang aking sarili. Ako nga pala si Ma'am Grace at ako ang magiging guro ninyo ngayong araw. Kaya tara at makisipag talakay na tayo. Sinasabing bago pa man dumating ang mga mananakop na Espanyol sa ating bansa, ay mayroon na tayong sariling uri ng panitikan. Kabilang sa sinaunang uri ng panitigang ito ay ang tinatawag nating karunungang bayan, at ito ay binubuo ng bugtong, salawikain, sawikain, at kasabihan. Upang masigit natin itong maunawaan, iisa-isahin natin itong pag-uusapan ngayong araw. Kaya naman, handa ka na bang makisipat sa ating talakayan? Mabuti naman kung ganon. At ngayon ay ating tatalakayin ang karunungang bayan ng bugtong. Ano nga ba ang bugtong? Ang bugtong o riddle sa Ingles ay ang mga palaisipang nilikha ng ating mga ninuno upang mahasa ang ating isipan at maipakita ang koneksyon ng isang bagay sa kanilang paligid. Ginagamitan ito ng mga matatalinghagang salita o pahayag na nagpapakita ng ugnayan ng tao o bagay sa kanilang kapaligiran. Gayun din, ito ay ang mga pangungusap o tanong na pinahuhulaan sa pamamagitan ng paglalarawan at binibigkas rin ito ng patula at binubuo ito ng 5 hanggang 12 pantig. Halimbawa na lamang ay ang mga sumusunod. Nagtago si Pedro, nakalabas ang ulo, na kung saan ang kasagutan ay pako. Bangkang palutang-lutang, wala namang paroroonan, na kung saan ang kasagutan ay duyan. Gaya ng nasabi, ang bugtong ay karaniwang ipinapahayag ng pagtugma. Sa bugtong natin nakikita ang pagiging malikhain ng ating mga ninuno. Gayon din, nagagamit sa pagbubugtungan ang bisa ng wika sa paglalarawan ng isang bagay sa hindi tuwirang pamamaraan upang humamon sa talino ng mga nagbubugtungan. Kung susuriing mabuti ang pagkakatulad ng mga bugtong, makikita ang mga ito ay nagtataglay ng 2 taludtod at mapagtutugma ang tunog ng huling pantig ng mga huling salita ng 2 taludtod. Kung saan sa pamamagitan ng maikling taludturan napapadali ang pagbigkas at ang pagkakasaulo sa kabuuan ng bugtong. Halimbawa nito ay ang dala mo, dala ka ng iyong dala, na kung saan ay mayroon itong 2 taludtod at magkatugma ang huling pantig ng huling salita ng 2 taludtod. Sa kabilang banda, kung susuriin ang paraan ng pagpapahula ay gumagamit ito ng mga imahe o katangian ng bagay na pinapahulaan. Halimbawa, maaaring gumamit ng imahen o katangian ng bagay na pinapahulaan upang mas mapadali at makapagbigay ng clue na makatutulong para masagot ng wasto ang bugtong. Halimbawa na lamang nito ay ang isang bayabas, 7 ang butas, na kung saan ang kasagutan nito ay muka. Ang imahe ng bugtong ay ang bayabas na may 7 butas at ang mukha ng tao ay hugis bilog tulad ng bayabas kung saan ito ay may 7 butas. 2 mata, 2 butas ng ilong at tainga, at ang bibig na may kabuuang 7 butas. Sa makatuwid, ang bugtong ay hindi lamang isang anyo ng libangan at pampalipas oras, kundi malaki ang naging papel nito sa lipunang Pilipino mula noon magpahanggang sa ngayon, sapagkat nasasalimin nito ang ating kultura at naging daan upang mapalawak ang imahinasyon at magpatalas ng mga isipan na naging daan sa pagkakaroon ng mayamang bokabularyo at malikhaing pag-iisip. Nakalipas na naman ang ilang